Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, manghingi lang po kami ng reaksyon doon sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte over the weekend. Una, nagbigay siya ng pahayag tungkol doon sa mga senator judges who are allegedly biased. Ang tingin niya dapat binibigyan daw ito ng benefit of the doubt. And kung meron man, yung mga biased against her, yun daw yung dapat na mag-inhibit. Your thoughts on this? Makikita naman ng taong bayan kung sino ba talaga ang bias at hindi. At makikita rin ng taong bayan kung sino sa mga senador ang nagtatrabaho lamang ayon sa batas at ayon sa rule of law. Kung ganyan po ang kanyang opinion, wala po tayong masasabi dahil yan po ay nasa kanyang saloobin. Pero with all these issues, Yusek, about being biased, yung mga senator judges, you think na pipreserve pa rin ba yung integridad, especially nung impeachment process? Mahirap magbigay ng konklusyon. Muli, nasa senador na po yan, na siyang umaakto bilang judges sa impeachment court at hayaan na lang po natin ang kanilang pagkilos, pag-evaluate ng pangyayari sa kanila mismo impeachment court at tao naman po makakakita kung sila po ay nagtatrabaho na maayos. Panghuli na lamang po, the Vice President has reiterated her initial statement na meron po kayong connection ni Representative Franz Castro, although you have already cleared that. Once again, pwede po bang paki-explain ulit yun? Because she also reiterated yung garbage in, garbage out na statement niya. Yun na nga po, nakakalungkot dahil mismo ang Vice President, ang Vice Presidente, ay nagiging paulit-ulit na source ng fake news. Anli. Alam na natin, katulad na sinabi ni Ms. Maricel, maliwanag na po ang ating sinabi patungkol dyan. At kayo po mismo, mga taga-media, ay naintindihan na po ito. So nakakalungkot na ang Vice Presidente ay hindi po naiintindihan ang ating sinasabi. So nagiging source of fake news na po or disinformation ang ating Vice Presidente at hindi ito maganda para sa kanya bilang pangalawang nakakataas na leader ng bansa. Marami na rin po siya nabanggit patungkol sa fake news, patungkol sa Pangulo, patungkol sa First Lady, patungkol na rin sa bigas na sinabi niyang maaaring pagkain lang sa baboy. So, sana wag manatili ang pagiging source niya ng fake news bilang Vice Presidente. Salamat po. Thank you, Mase. Next question, Tina Maralit ng Manila Times. Magandang umaga po, Yusek. Ayun. Magandang umaga po, Yusek. Over the weekend po, the PNP Highway Patrol Group accosted 2 individuals for a traffic violation, and it was later found out that they are involved in an extortion scheme at ginagamit po ang pangalan ng first couple, particularly First Lady Lisa Marcos. May nakarating na po ba ito sa first couple? Ang balita pong yan ay hindi po natin batid kung nakaalam sa kanila, nakarating sa kanilang personal. Pero ang ganyang mga aksyon ay isang krimen, usurpation of authority, nagpapanggap na may kapangyarihan, pero ang kanila nagiging trabaho ay pag-extort, ito'y nakakasira sa ating institusyon. Kailangan lamang po talaga silang mademanda, kailangan lamang po silang managot sa batas. Follow-up lang po, ma'am. And it was found out na hindi po ito yung unang pangyayari. Last year po, nahuli na rin po itong same individuals for the same offense, pero nakapagpiyansa. May mensahe po kaya ang palasyo sa mga otoridad? Sa mga ganyan po, hindi po ito dapat pinapalagpas. Ang managot, ang dapat managot, ay dapat panagutin. Hindi natin kasi masisisi kung ang kanyang offense na nakumit ay bailable at talaga makakatakas siya. Pero with this, siguro, tignan po natin, kung ganyan pa rin ang kaso, bailable pa rin yan. Pero sana, with all of you, tulungan natin ang ating gobyerno na mapakita natin itong mga klaseng tao na ito sa pamamagitan din ng pagpapahayag patungkol sa kanilang mga gawain. Maraming Thank salamat you. po. Maraming salamat, Tina Maralit. Next question, Rich Bon Quevedo, Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek. AI-generated videos are circulating online, tackling on big issues such as the impeachment case of Vice President Sara Duterte.
And this particular video po was shared by Senator Bato de la Rosa and reportedly by Davao City Mayor Baste Duterte. What is Malacanang's reaction to this po, considering that this technology can border on deepfake videos which can mimic even President Marcos, and what are the steps po na that the PCO will take regarding this issue po? Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. At mabuti po at ito ay na-correct at napansin po ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po natin, kahit po ang PCO, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news, pero mas kakayanin po natin ito kapag po tayo tulong-tulong. Katulad po ng sinabi po ninyo, kayo na po mismo at iba natin mga kababayan ang nagsabi na ito ay AI generated at hindi totoo. So maraming salamat sa inyong pagtulong sa pamahalaan para ma-detect natin ang mga fake news na minsan ay mga taga-gobyerno pa ang gumagawa. Thank you po, Yusek. Follow-up question, Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Regarding po dun sa follow-up yung binanggit niya na AI generated, po. Pero kung titingnan mo yung sinasabi ng mga estudyante, legit naman po yung issue. Ano pong masasabi niyo dito? Sino magsasabing legit at hindi legit na issue? Kung ito ay galing sa isang fake news or AI generated, so hindi tayo pwede magsabi na ito ay lehitimo o ilehitimo ang issue. Thank you po. Maraming salamat, Eden. With no more questions. Follow-up, Ivan Merino. Ma'am, more on that point, kung sakali hong may nag-share nga ng mga opisyal ng gobyerno, whether purposely or inadvertently, is it incumbent upon them to apologize or to take it back once they realize that it was actually AI generated and fake? Unang-una po, hindi naman kinakailangan mag-apologize kung ginamit lang naman ng kanila ang kanilang mga talino para alamin kung ang kanilang isi-share ay mali, disinformation, or just AI generated videos. Hindi kinakailangan mag-apologize kung una pa lang tama na ang inyong ginawa. But ngayon, na naipakalat na, paano na po yung ibang naniwala sa kanila? Considering na binoto sila ng taong bayan. So ngayon, na ginawa po nila, at wala tayong magagawa doon, dapat lamang po nilang i-acknowledge na ang ipinasa nila na video ay hindi totoo at hindi tunay. Thank you. Follow-up question, Alvin Baltasar. Yes, in connection with that, do you find it irresponsible on the part of those who share the AI-generate video? Irresponsible bang hakbang yung ginawa nila? Lalo may mga government official na nasasangkot. Opo, responsibilidad nila to. Dahil ang bawat salita na binibitawan nila sa taong bayan, leader sila, yaan ay totoo sa pandinig at pananaw ng bawat isa. So dapat maging responsable sa anumang sinishare nila na impormasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Alvin. Last two questions, Ira Panginiban. Ma'am, question lang. May penalties for doing this? Distributing, sharing, or giving out false or maybe misleading or AI-generated information? Any penalties? Is the government looking at penalizing them, punishing them, doing anything to them? Depende po sa sitwasyon. Kung sila man ay nag-comment dito, mayroong kaakibat itong penalty.
Depende po sa kanilang partisipasyon. Hindi lang naman ito shinare, kundi nagbigay pa ng opinion. So tignan na lang po natin. Alamin natin ang kabuuan. Is libel or slander an option for these kind of actions, ma'am? Can be. Pero sabi nga po natin, alamin po natin ang punot dulo nito. Mahirap pong magsalita agad na may liability ang isang tao. Ang sinasabi lamang po natin, dapat silang maging responsable sa bawat kilos nila.